Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no, kung paano natin ma-fix or maayos ang ating GCash account. So kung naka-experience tayo nito guys, katulad nito, something went wrong or kung ano-ano pang issue sa ating GCash application, ay i-share ko sa inyo guys 'no, kung paano natin, ma-fix ang ganitong issue sa ating GCash application. So kapag naglo-login tayo guys, merong lumalabas na something went wrong. So para maayos natin ito guys, kailangan nating i-force stop at i-clear cache or clear data ang ating GCash application. Ito guys yung isang paraan guys para ma-refresh natin ang data ng ating application. Okay? So para magawa natin guys ay susundan natin guys itong video tutorial natin. Okay? So ang una natin gagawin guys para ma-fix natin guys yung issue sa ating GCash application guys ay magpunta lang tayo dito guys sa ating settings na ito. Yan. So, click natin. Pasok tayo guys sa ating settings ng ating Android phone device. Yan. So, pagdating natin dito guys sa settings guys, hanapin lang natin dito guys yung application manager guys no. Or yung app management or app list guys no. Yan. So, lahat naman siguro guys, lahat naman ng phone device natin ay merong application manager guys no or app list guys no. So sa akin guys, ito lang yung sa akin guys no. Kung makita nyo guys, ito yung application management ko guys or yung app management ko guys. So ngayon pasok tayo dito guys. Yan. So pagdating natin dito guys sa app management guys, hanapin lang natin dito guys yung app list natin guys. So kung makita nyo guys, ito yung app list natin guys no. Yan. So wait lang natin guys no. So naglo-loading siya guys. Yan, so pagkatapos ng loading guys, ay ito yung lalabas guys no. So lalabas nandito guys yung mga naka-install guys sa ating phone device na mga application guys. So halimbawa guys, hanapin natin dito guys yung GCash application natin guys. So halimbawa guys no, halimbawa na hindi natin makita yung ating so hanapin muna natin guys no. So ito guys no, nakita natin dito guys yung GCash application natin na ito guys. Yan. So halimbawa guys no, hindi nyo makita guys yung GCash application nyo or naka-hide sa inyong application manager guys. I-click lang natin ito guys no, yung itong dalawang tuldok na ito sa taas. Yan. So click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay click natin guys yung show system na ito guys. So pagka-click natin ng show system guys, ay makikita na natin guys no, yung mga naka-hide na application sa ating application manager guys. Yan. So lahat-lahat guys no, mga naka-default na mga software natin or yung mga application natin guys ay lalabas guys no. So halimbawa lang yan siya guys no. Halimbawa lang guys na kapag hindi nyo makita yung hinahanap nyo guys na application na naka-install sa inyong Android phone device guys or sa inyong device guys. Okay? So ibalik natin guys sa hide system guys no. So yan. So kung makita naman yung guys no, nandito guys yung GCash ko kanina guys yan. So kung makita nyo to guys. So ang gagawin natin dito guys, kapag okay na guys, nakita na nyo guys yung application nyo guys, yung hinanap nyo yung application guys, ang gagawin natin guys, ay punta lang tayo guys sa ating GCash application guys. So punta tayo dyan. Yan. So pagka-click natin guys ng application natin guys, ay ito yung lalabas guys no. So kung makita nyo guys, ito yung GCash application natin guys. So ngayon guys, ang una natin ditong gagawin guys, ay click natin guys yung first stop na ito guys no. So kung makita nyo guys, ito yung first stop sa gitna na ito. So ang gagawin natin dito, click natin yung first stop. Yan, sa pagka-click natin ng first stop guys, ay ito yung lalabas guys no. First stop this app or first stop this application. So bakit kailangan natin guys i-first stop guys yung application guys? So kailangan natin i-first stop guys yung application natin guys para kapag nag-clear tayo ng data natin or ng cache guys ng isang application guys ay hindi magra-running guys no. So yan yung silbi guys ng first stop guys sa ating application guys. So ngayon guys, ang gagawin natin guys, i-click natin guys yung first stop natin. First stop natin guys, click natin yung first stop. Yan. So pagka-click natin guys ng first stop guys, so okay na yan siya guys no. So ang susunod natin na gagawin guys ay i-clear natin yung guys yung data at yung cache ng isang application. So para ma-clear natin guys yung data at yung cache ng isang application guys, ay i-click natin guys yung storage usage na ito guys. So click natin yung storage usage. Yan. So pagka-click natin guys ng storage usage guys, ay ito yung lalabas guys no. Nandito na guys yung total ng data ng application natin guys. So makita natin dito guys yung clear data at yung clear cache na ito guys. So ang gagawin natin dito guys
ay i-click natin guys yung clear data para ma-refresh guys yung GCash application natin or yung application natin guys. Okay? So i-click natin guys yung clear data. Unahin natin yan. So pag click natin ng clear data guys, click natin guys yung okay guys. Yan. So nasama na siya guys no. Pag click ng clear data guys ay nasama guys yung clear cache guys. So sa ibang ano guys no, sa ibang device guys. So mano-mano yung dalawa guys no. Kailangan natin i-click yung clear data at yung clear cache guys. So sa mga latest kasi na mga phone guys ay ito na guys no, automatic na guys. Kapag kinlik mo yung clear data guys ay na-clear na rin guys itong clear cache na ito guys. Okay? So ganun lang guys no, ganun lang kadali guys kung paano natin i-clear data guys or i-clear cache guys yung ating GCash application guys. Okay? So kapag okay na tayo guys, so okay na tayo. Yan. So labas tayo guys. So halimbawa guys no, na-clear data na natin at clear cache na natin guys yung application nga natin guys, yung GCash application natin guys. Ang sunod natin na gagawin guys ay magpunta tayo dito guys sa Play Store natin na ito guys no, itong Play Store natin na ito guys. So kailangan natin guys magpunta guys sa ating Play Store guys para i-update natin guys yung GCash application na ito guys. So bakit kailangan natin guys i-update guys yung GCash application natin guys? So minsan kasi guys ay diyan nagsisimula guys yung issue guys no, nagkakaroon ng guys ng bug at error sa paggamit natin guys ng GCash application natin guys. Okay? So para makapunta tayo guys sa ating Play Store, click lang natin yung Play Store natin. So check natin guys kung ang ating GCash application guys ay updated or hindi guys no. Yan. So pagdating natin dito guys sa Play Store natin guys, i-search lang natin dito guys no sa search bar guys. So search lang natin guys yung GCash application natin guys. Yan, so type lang natin. So pagka-type natin, ito yung lalabas guys no, yung GCash application natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, yung GCash application ko guys ay nakalagay dito guys ay open guys. So ibig sabihin yan guys ay hindi nagpapa-update guys yung GCash application ko guys. So updated guys yung GCash application ko guys. So kapag nakita naman nyo dito guys, nakita nyo dito sa open ay hindi open yung nakalagay update, ibig sabihin yung GCash application nyo guys ay nagpapa-update guys no. So kailangan nyo guys i-update yung GCash application nyo guys para maiwasan natin guys yung bug at yung error guys katulad ng mga something went wrong. So kailangan kasi nila guys, kailangan nating i-update yung GCash application natin guys para din sa protection natin guys no. So para hindi tayo maano guys ng vulnerability guys no. So ganun lang kadali guys no, kung paano natin guys ma-fix guys yung something went wrong or kung ano-ano pang issue na lumalabas sa ating GCash application guys. Okay? So back tayo guys. Yan. So halimbawa guys no, hindi pa rin gumagana sa inyo guys. So click na natin guys yung okay. So halimbawa guys ay click natin guys yung while using the app. So click natin yan. So allow lang natin para ma-access nila guys. Yan. So halimbawa guys no, ay hindi pa rin gumagana guys yung video tutorial natin. So may ibang paraan pa rin tayo guys no para ma-fix natin guys yung issue guys. So sabi nga ng GCash guys, visit tayo guys sa GCash Help Center guys. So try nyo guys i-change guys yung network connection niyo guys. So halimbawa naka-data kayo, so pwede niyo i-switch sa Wi-Fi guys. So try niyo sa Wi-Fi. So halimbawa naka-Wi-Fi naman kayo, try niyo i-switch sa data guys. So ganun lang guys no para ma-fix natin guys yung mga issue guys sa ating GCash application guys. Okay? So kapag ganun pa rin guys, nagkakaroon pa rin guys ng issue guys, nagkakaroon guys ng something went wrong guys, try nyo tanggalin guys no yung SIM card nyo guys sa device nyo guys, tapos isalpak nyo ulit guys yung SIM card nyo guys, tapos open nyo guys yung GCash application nyo guys. At syempre guys, huwag nyo kalimutan guys i-update guys yung GCash application nyo guys para maiwasan nga natin guys yung mga ganitong issue guys katulad ng mga something went wrong na ito guys. Okay? So ganun lang kadali guys no kung paano man natin ma-fix guys yung something went wrong or kung ano-ano pang mga issues sa ating GCash application guys. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Maraming salamat sa panonood guys no, and God bless sa lahat guys.